Gatas na gatas! Gatas na gatas! All right, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Ito, pinaglalaroan na naman siya ni Pod Genius, mga kaplastic. Itong si Norman Mangusin na dekalibring tinatarantado minuminuto, mga kaplastic. Alam nyo mga kaplastik, si Norman Mangusin ay naghahamon na kung sino man ang makakapaghanap kay Pod Genius ay magbibigay siya ng reward ng up to 250,000 pesos. Patunay na talagang siya si Pod Genius. Ang mga kondisyon ay kailangan ma-log in niya ang mismong Facebook page account ni Pod Genius, mga kaplastik. So meron pong naglabas ng isang video sa mismong Pod Genius po. Pero marami kasing pwedeng magsabi na siya ay si Pod Genius. Pero panoorin muna natin yung video para malaman natin. So yeah. Magbibigay ho ako natin ng 200,000 kung sino makakapagturo sa pagkatao ni Pod Genius. Oo na. Sige na. Aamin na ako. Siya na nga daw yun. Si Pod Genius. Ilang patunay na ako si Pod Genius. Yung profile picture na nandyan, AI generated dyan. Ako talaga yung nasa picture na yan. AI yan. Ako lang sa AI yan. No? Kaya mapapansin nyo, halos kamukha ko yung picture. Pero foreigner lang. Pangalawa, dahil sa ang negosyo ko ay takoyaki, which is related sa food, at dumadami na rin naman yung branches nationwide, at marami na sasarapan sa aking takoyaki, kaya naman pinangalanan ko ang sarili ko na Pod Genius. At ito pa yung patunay ganun pala yun na ako talaga si Pod Genius. Panoorin nyo ng buo ang video na to. Panoorin natin. Pero papaalam muna ako kay kuya. Baka magtampo na naman yun na parang jowa. Teka, ano pang nakikita ko? Para siya mag-share ng content. Oh, si Pod Genius ka. Uy! Anong ginagawa mo dito? Bakit ka rito sa taas? Di ka man lang nagpaalam, di ka man lang nagpasintabi. Private life ko na yung pinapasok mo eh. Oo nga. So, ibig sabihin nga, ikaw nga si Pod Genius. Alam mo bang may reward na 200,000 at 250,000 kay Boy Inidoro? Magbibigay ho ako ng Jackie nun. 200,000. Quarter million. 250,000. Basta siguradong si Pod Genius na talagang may ebidensya na siya si Pod Genius. Oo, sige. Wala na. Finish Nalaman na kung sino talaga ako. Oo na. Sige na. Inaamin ko na. Ako talaga si Pod Genius. Para sa future mo, sige. Aminin ko na ako talaga si Pod Genius. Sayang yung 200,000 to 250,000 na reward eh. Oo nga eh. Ay, hindi sapat yan. Laman Sabi yun. ni Boy Inidoro, mag-login ka muna sa account mo. Ako maaari video na nilalagin niya yung account niya na Pod Genius. Ito naman. Hindi pa rin naniwala kahit nakita na yung ano talaga na yung nakalagay dyan. Oh, ayan oh, tingnan mo nga oh. Tingnan mo, nakalagay oh. Pod Genius oh. Hindi ka pa rin naniniwala. O sige, matutunayan ko sa'yo na ako talaga si Pod Genius. Maglalagin ako sa account. Ayan, panoorin niyo yan mga kaplastik. Wahat! Boy Inidoro nag-live. Mukhang action star ang dating. Nasaan si Pod Genius? May reward ako pambiling aqua pa na mayang gabi. Shites pa siya, pa-under ka. Ganda ng username niya. Gmail account niya. Legit ba yan? Parang comedy na skit. Hinahanap ka ni Boy Inidoro bro. 200,000 ako baka pang lolang to. Pod Genius lumabas ka na iho. Komedyang kwento pero hay pang tono. Check mic. Check bulsa. Ay walang laman, let's go. Si Boy Inidoro nag-live na naman. Hanapin si Pod Genius. May reward kayo mga kaibigan. Pero yung background niya may nakasabit na suwet Aba ng password.
Sabi ng kapitbahay, boss, Yun, nailabas na, oh. naman, ha? 100% si Pure Genius yan, mga ka-plastic. 200 kay 250 kung mabilis, pero yung wallet niya nanginig, parang cellphone na lumubog sa tubig. Boy, inidoro may pabunti na Ayan yung mga post niya. Kaya nga kanina utang pa raw. Food Genius, magpakita ka naman bro, pero baka naman mas nawawala pa sa plano niya kaysa sa'yo. Promise legit to. Legit na pampagulo lang. Yeah. Kaya kung napaniwala ako kayo, again, it's a prank! Diba? Magbibigay ho ako ng 200,000. Yan, mga ka-plastic. Marami kasing pwedeng mag-claim na siya si Pure Genius. At meron din akong isang video na napanood recently, pero unfortunately dinilit agad ni Pure Genius yun. Yung nag-live stream siya netong kamakailan lang. At siya ay nagpakita mismo. Not actually in this person na yung nakikita nyo sa screen na nakapulang lalaki na medyo mataba. Pero yung nakita ko talaga na Pure Genius ay kasing kisig ni Councilor Jaime Soler Solis, mga ka-plastic. Siya talaga si Pure Genius. Pero hindi siyempre magpapahuli yan, di ba? Ayan, may password reveal pa. Pwede naman niya palitan yan agad-agad Kaya kahit malaman ng tao yung password niya, merong 2-step factor po ang Facebook. So once na malaman niya na may naglalogin sa ibang account, sa ibang device, automatically ibablock niya yun. So maliwanag na kahit sinong tao pwedeng gumamit ng Facebook page account ni Pure Genius. Sabihin lang naman ni Pure Genius na original na gamitin mo muna itong account ko, tapos gawan mo ng content at ipakita mo, 'di ba? Excuse me lang po Pure Genius hindi ko sa inaano, para siguro kaya ka nga nag-profile ng AI, 'di ba? Para hindi ka matagpuan ng isang taong kagaya ni Gusgusin, mga ka-plastic. So maliwanag pa na talagang privately na ginagawa mong privately ang personalidad mo. So maraming pwede mag-claims na siya si Pure Genius, mga ka-plastic. So yun. Baga yung mga sinasabi ni Norman Mangusi na magre-reward na 250,000, sang malaking kalokohan yun. Even ng mga taong in-scam niya hindi nga niya nabigyan ng magandang pera At higit sa lahat ng pinangakuan niyang tao, binudol niya talagang bagay na bagay sa kanya yung pangalang Francis Leo Marcos, kasi yung pangalan na yan ay isang kasinungalingan, mga ka-plastic, na sa panahon ngayon, mga ka-plastic, ay nagkabulgaran na po sa social media na naglabas ng statement si Saldico, mga ka-plastic, na kung saan inilabas niya ang hindi natin masasabi kung gaano katotoo ang sinasabi ni Saldico, pero may mga patunay na po siya na talagang sangkot ang ating Pangulo, mga ka-plastic. So hindi nililinaw ko sa mga nanonood ng aking video, hindi po ako DDS, mga ka-plastic. Wag tigilan nyo na po ako na i-connect sa mga DDS. Bagkus tama yung sinasabi ni Sara Duterte, mga ka-plastic. Yung mga panahong galit na galit siya sa live stream niya that before, na nagmumumura siya, minumura niya si Romualdez, minumura niya si Bongbong Marcos, at the same time na alam niya na talagang siya yung mastermind sa likod ng lahat na nakikita mo ngayon na kontrobersyal ngayon sa Pilipinas, na magpahanggang ngayon ay bumabagal yung pag-usad ng kaso dahil si Bongbong Marcos mismo ang pumipigil na pabilisin o paayusin ng kasong ito, mga ka-plastic. So hindi ba kayo nagtataka na bakit kailangang patagalin ni Bongbong Marcos ang kaso sa flood control project? 'Di ba?
So that means na pinapagulo nga. Tama nga ang sinabi ni Mayor Vico Sotto na pinapagulo niya ang sitwasyon. Diba? Ito, panoorin natin ito. Plastic. Para malinawan kayo. Dito. Meron akong sinave na video na pinapagulo niya. Kasi ito po yung tungkol kay Senator Joel Villanueva na noon pa lang niya sinasabi ang controversial sa flood control project. So walang naniniwala sa kanya bagkus siya lang po yung nag-stood up at nag-shout out sa lahat ng mga nangyayaring anomalya sa flood control. So ito yung sinabi ni Mayor Vico Sotto, mga kaplastic. Para manilawan kayo. Yan. Tingnan natin. Medyo matatagalan tayo ng konti. Hinahanap ko yung footage. Yan, tingnan natin dito. Pero hindi nagtagumpay ang Chacha dahil sa paninindigan ni Senator Joel. Hindi po biro itong nangyaring peking initiative na ito. Marami pong nagrereklamo. Tao ho, humihinga, naghihingi ng tulong sa gobyerno. Tama. Nagdarahop, dinadanglil yung AX. Pag hindi ka pumirma, hindi kita bibigyan. We should all be united on this matter, Madam Chair, na i-reject natin ito, siguruhin panagutin kung sino man ang nasa likod ito. Kaya hindi na nakapagtatakang ang Kongreso ay tina-target si Senator Joel. Di ba? At yung mga imbentong kasong dinismiss na ng Ombudsman dahil napatunayan ng NBI mismo na pinaikilang ang pirma niya, hinuhukay pa nila. Desperado silang wasakin siya. Kaya ang daming mga imbentong paratang. Baga hindi po ako pro kay Senator Joel Villanueva. Bagkus kasi siya rin ay nasasangkot kasi sa flood control eh. Bagamat marami rin po kasing nagsasabi na laging kasama niya yung mga naakusa sa flood control project. 'Di ba? Ang pino-point of view lang dito is may sinabi na before si Senator Joel Villanueva na hanggang ngayon ay hindi pinag-iinitan ngayon siya ng mga kongresista dahil nga sa ginawa niyang pambubunyag ng mga katarantaduhan dito sa gobyerno, mga kaplastic. So, hinahanap ko yung opinion ni Vico Sotto eh. Nagkakasama talaga sila sa mga aktibidad ng pamahalaan. Kagaya nito, kasama ni Alcantara si Governor Daniel Fernando, Secretary Sonny Angara at Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin ba nito ay guilty sila? Di ba? Tama yun. That means na di porket kasama mo sa isang lugar ay kasama ka na sa mga korupsyong nangyayari sa Pilipinas. So that means kung kasama ni Bongbong Marcos itong mga corrupt na tulad ni Alcantara, 'di ba? So ibig sabihin, involved din siya, mga kaplastic. 'Di ba? So dapat hindi po tayo magre-rely sa mga pictures lang eh. Dapat mag-rely tayo kung saan tayo mas nakakakita ng paliwanag na may ebidensya, mga kaplastic. Sir, yung picture po na yan ay nung... At si Senator... Hanapin lang natin yung sinabi ni Vico Sotto. Pero na hearing nila. Kaya nga umurong si Tridon sa hamon ni Congressman Toby Tiangco na imbitahin si Mayor Magalong sa hearing para pangalanan ang mga congressman na kumikikbak sa flood control. Ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan namin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Pero hindi. So, Congressman Avante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one. Mr. Chair.
have no further questions because to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Ito yung sinabi ni Mayor Vico Sotto. And because wala Panorin natin. The reality it could be true or not. Maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto tama nila yun. Lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalutuhan na tayo. Hanggang tumabang na yung issue. Totoo sa hindi, babanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Kaya huwag malilito. Stick to the facts. Si Senator Joel Villanueva ang unang nagbunyag ng anomalya sa flood control. Tama yun. Siya ang unang nagbunyag, mga kaplastik. So, really matters po ito, mga kaplastik, na sana wag po tayong basta-basta magpapaligaw sa mga statement ng kung sino-sino. Maging kahit si Zaldico, pwede nating pagdudaan yung mga sinabi niya. Kasi nga dapat mag-isip po tayo. Bakit ngayon pa niya sinabi? Dapat nung mga time na nandun siya sa ibang bansa, nag-livestream na siya. Na kung bakit hindi siya pinauwi sa Pilipinas kung hinaharang pala siya ni Bongbong Marcos. Diba? Diba? Mas maganda yung nag-livestream ka nung nasa ibang bansa ka kaysa sa nandito ka ngayon. Ba't kung kailan nakauwi ka na sa Pilipinas, saka ka magsasalita? Dapat nung mga panahong nandun ka sa kung saan ka man pinagtago ni PBBM, kung talagang pinatago ka at inarang ka, hindi ka pinauwi, dapat sinabi na niya, diba? Na ganito po kasi yung ginagawa sa akin ng Pangulo at saka ni Martin Romualdez na hindi ako pinapauwi dito. Katungayan nga, hinarang ako. Ito yung ebidensya, bla 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 bla. Diba? Para at least nalalaman natin na talagang may mga something na talagang totoo yung sinasabi ni Zaldico na involved talaga sa korupsyon. So, natatandaan ninyo si Senator Joel Villanueva ang unang nagsiwalat ng anomalya sa flood control. Pero hindi siya pinakinggan ng Malacanang. Bagkus siya ang pinaginitan dahil siyempre nauga nila yung emosyon ng mga kongresista maging ang senador nakapwa senador nila Kaya doon umabot sa punto na siya ang inunahan. Ganyan naman kasi nangyayari sa Pilipinas. Once na mayroon kang nalalaman, uugain ka ng mga malalaking tao kasi imagine mo, ikaw lang mag-isa laban sa lahat ng mga tao dyan, mga kaplastik. So, na out of context na tayo, nagpunta tuloy tayo sa politika. So, ganito kasi ang mangyayari kay Norman Mangusin. At paunti-unti nang kumikitid ang mundo niya. Dahil nga, yun na, nagtatago na siya ngayon sa mga oras na ito. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.